Napatigagal si Sisa nang dumating ang anak na si Basilio na sugatan at duguan ang ulo. Dumadaloy ang masaganang dugo. Ipinagtapat ni Basilio ang dahilan ng kanyang pagkasugat. Siya ay hinabol ng mga gwardya sibil at pinapahinto sa paglakad. Pero siya ay kumaripas ng takbo sapagkat nangangamba siyang kapag nahuli siya ay parurusahan siya at paglilinisin sa kartel. Dahil sa hindi niya paghinto, siya ay binaril. Dinaplisan siya sa punglo sa ulo. Sinabi din niya na naiwan niya sa kumbento si Crispin. Nakahinga ng maluwag si Sisa. Tinanong ni Sisa kung bakit naiwan si Crispin. Sinabi ni Basilio na napagbintangan na nagnakaw ng 2 onsa si Crispin. Hindi niya sinabi ang parusang natikman ng kanyang kapatid sa kamay ng sakristan mayor. Napaluwa si Sisa dahil sa awa sa anak. Sa pagtulog ni Basilio, siya ay binangungot. Sa panaginip niya, nakita niya ang kanyang kapatid na si Crispin ay pinalo ng yantok ng kura at sakristan mayor hanggang sa ito ay mawalan ng malay tao. Dahil sa kanyang malakas na pag-ungol, siya ay nagising ni Sisa. Sa pagdating ng ama ni Basilio na si Pedro, nagkaroon siya ng galit at hiniling na mawala na ito sa kanilang buhay. Sa kabila nito, nais pa rin ni Sisa na maging kompleto ang pamilya. Sa bandang huli, binanggit ni Basilio ang kanyang mga pangarap para sa kanilang pamilya na hindi kasama ang kanyang ama. May balak si Basilio. Una, ihinto na nilang magkapatid ang pagsasakristan at ipapakain niya si Crispin kinabukasan din. Pangalawa, hihilingin niya kay Ibarra na kunin siyang pastol ng kanyang baka at kalabaw. Pangatlo, kung malaki-laki na siya, hihilingin niya kay Ibarra na bigyan siya ng kapirasong lupa na masasaka. Ngayon, dumako naman tayo sa Kabanata 18. Si Padre Salvi ay matamlay na nagdaos ng misa ng araw na iyon. Habala ang mga matatanda sa bayan tungkol sa nalalapit na kapistahan habang naghihintay na makausap ang pari. Nais nilang malaman kung sino ang magmimisa, kung si Padre Damaso ba o si Padre Martin o ang coordinator. Napag-usapan ng mga matatanda ang pagbili ng indulhensya para sa kaligtasan ng mga namatay na kaanak na patuloy na nagdurusa sa purgatorio. Ang isang indulhensya ay katumbas ng mahigit 1,000 taon na kaligtasan mula sa pagdurusa sa purgatorio. Sa kanilang pagpapalitan ng kuro-kuro ay hindi nila namalayan na dumating si Sisa para sa mga praile. Nag-ani siya ng mga sariwang gulay mula sa kanyang mga tanim at pako na paborito ng kura. Tumuloy na si Sisa sa kusina ng kumbento. Sa huli ay nakausap ni Sisa ang tagapagluto. Napag-alaman niya na may sakit ang pari at hindi niya ito makakausap. Nagimbal siya sa nalaman na si Crispin ay tumakas, kasama ng kanyang isa pang anak pagkatapos nitong magnakaw ng 2 onsa. Alam na ito ng mga gwardya sibil at kasalukuyan itong papunta sa kanilang bahay upang hulihin ang kanyang anak. Tinuya rin siya nito na hindi siya naturan ng kabutiang asal ng magkapatid at higit sa lahat ay nagmana ang mga ito sa kanyang walang kwentang asawa.